Sa mga hindi nakakaalam, may bago pong discovery ang Voyager 1. Inakala ng karamihan na wala na ito. Pero nagkakamali pala tayo. Dahil may ipinadala itong kakaibang mga datos at larawan na talaga namang ikinabaliw ng mga siyentipiko. Isipin mo na lang, may isang maliit na makina na iniwan natin sa kawalan ng halos kalahating siglo na ang nakalipas. At ngayon ay nasa pinakadulong bahagi na siya ng kalawakan. Tahimik itong lumalaban sa lamig at dilim. Pero bigla itong nagpadala ng mga signal na parang may mensahe. Ang malaking katanungan ay, ano nga ba ang natuklasan ng Voyager? At bakit natataranta na ang mga dalubhasa? Yan ang ating aalamin. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. The mission that was never meant to last. Nung inilunsad ang Voyager 1 noong 1977, hindi ito dinisenyo para marating ang dulo ng ating solar system. Ang orihinal na layunin nito ay simple lang. Lumipad sa tabi ng Jupiter at Saturn, magpadala ng ilang larawan, suriin ng magnetic fields, at pagkatapos ay tahimik na gumala sa kalawakan. Ayon sa mga engineer ng NASA, 5 taon lang dapat ang aktibong serbisyo ng Voyager. Kung sweswertehin, baka umabot ng 10 taon. Pero iba ang nangyari. Ang spacecraft na ito na may computer na mas mahina pa kaysa sa simpleng calculator at memorya na halos hindi kasya ang isang Word document ay biglang nagkontradict at hindi nila ito inaasahan. Pagkatapos tapusin ang pangunahing misyon, hindi ito huminto. Patuloy itong naglakbay. Napansin ng NASA ang potensyal nito at agad na binigyan ng bagong direksyon. Mula sa pagiging planetary observer, ginawa nila itong isang interstellar scout. Taon-taon, nagpadala ito ng datos, tumatawid sa mga borders na hindi pa nalalampasan ng alinmang makina ng tao. Noong 2012, opisyal na nitong nilampasan ng heliosphere, ang hindi nakikitang bubble na na-form sa impluwensya ng araw at tuluyang pumasok sa interstellar space. Sa lugar na halos walang particle, walang init at walang liwanag, patuloy itong nagtrabaho. Nagpadala ito ng readings tungkol sa cosmic rays, solar wind at magnetic fields sa malalayong bahagi ng kalawakan. Isipin mo, teknolohiyang gawa pa noong 1970s at ina-activate lang ng mga sinaunang teknolohiya. Pero beneficial pa din para sa marami. Naging simbolo ang Voyager 1 ng tibay at matinding curiosity. At kahanga-hanga din talaga ang paglalakbay nito. Sa kabila pa nito, ang mas nakakabilib pa, halos 5 dekada na itong naglalakbay. Pero nagpapadala pa din ito ng mga bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Mga signal na tila sinasadyang ipadala sa Earth para malaman din natin ang iba't ibang nakakamanghang bagay sa labas ng ating mundo. A sudden shift in the silence. Sa loob ng maraming dekada, palaging pare-pareho at maaasahan ng mga signal ng Voyager 1. Parang tibok ng puso sa kalawakan, sunod-sunod, regular at walang sablay. Nagpapadala ito ng datos tungkol sa temperatura, magnetic fields at dami ng particle. Oo, matanda na ito pero nanatiling matibay at tapat sa trabaho. Kaya nung magsimulang magbago ang lahat, halos walang nakapansin sa una. May ilang maliliit na aberya ang naganap. May isang signal na ang pumalya dito. Inisip ng NASA na normal lang ito. Epekto ng radiation, signal noise, o simpleng kalumaan ng hardware. Parang natural lang, halos kalahating siglo na kasi ang tanda ng spacecraft. Pero pagsapit ng huling bahagi ng 2023, hindi na pwedeng ipagsawalang bahala ang mga anomalya. Ang unang kakaibang palatandaan, nag-iba na ang timing ng data burst. Sa halip na mabagal at pantay-pantay, nagsimulang magpadala ang Voyager ng dikit-dikit at layered na pulses, parang may sariling rhythm. Nang suriin ito ng mga engineer, natuklasan nilang hindi ito simpleng error. May pattern, at kapag may pattern, may intensyon. Maya-maya pa, isang thermal sensor na matagal nang itinuturing na patay ang biglang bumuhay. Mas nakakagulat, nagsimula itong magrehistro ng regular na pagbabago ng init at lamig. Paulit-ulit kada 4 na oras at 88 minuto. Ang tanong, bakit? Wala namang malapit na pinagmumulan ng enerhiya, walang araw, walang anuman. Nandoon lang ang Voyager at tila may kung anong bagay na inilalabas ito. At dumating ang pinakamalaking gulat. Nagsimulang magbigay ng tugon ng Voyager 1 nang magpadala ng mga utos ang mga nakatira sa Earth. At ang nakakagulat pa, para bang alam na nito ang isusunod. May mga packet ng datos na dumarating ng mas maaga, naglalaman ng sagot sa mga tanong na hindi pa man na ipapadala. Nagulantang ang mga engineers. Ang probe ay walang artificial intelligence, walang predictive system.
Imposibleng kaya nitong gawin iyon. Unti-unting bumagsak ang lahat ng logical explanation. Hindi ito sirang makina. Nakakapagtaka dahil gumagalaw ito ng may eksaktong calculation, may synchronization, at higit sa lahat, tila may katalinuhan. At kusa na din nitong binago ang direksyon niya ng walang utos mula sa Earth, naging malinaw ang isang nakakatakot na katotohanan. Hindi na ito nakikinig sa atin. May iba itong pinakikinggan. Into the unknown, nang baguhin ng Voyager 1 ang direksyon nito, hindi ito basta maliit na pag-flow lang. Sinadya ito. Ginamit ng probe ang natitirang kaunting fuel upang paapuyin ang maliliit na thruster at dahan-dahang inikot ang posisyon nito sa kalawakan. Noong una, inakala ng NASA na simpleng glitch lang ito sa attitude control system. Pero nang subukan nilang magpadala ng override commands, iba ang nangyari. Natanggap ng Voyager ang utos pero hindi ito sumunod. Ipinakita nitong alam niya ang signal, ngunit sadyang hindi pinansin. Unang beses itong nangyari at labis itong nakakaalarma. Sa halip itinuro ng Voyager ang sarili nito patungo sa isang tila walang laman na bahagi ng malalim na kalawakan. Isang rehiyon na halos hindi makita ng kahit anong instrumento. Walang bituin, walang planeta ni alikabok man lang. Sa mga telescope, para itong wala. Pero ang mga sensor ng Voyager ay may nakuhang kakaiba. Isang mahina, paulit-ulit na signal. Bababa ang frequency, tuloy-tuloy at nakabaon sa pinakailalim ng background noise. At ang mas nakakagulat, tugma ito sa mga kakaibang harmonic patterns na ipinapadala ng Voyager nitong mga nakaraang buwan. Maya-maya isa pang hiwaga ang lumitaw. Ang mga kamera na matagal nang pinatay at inakalang hindi na muling mabubuhay, biglang gumana ulit. Ngunit imbes na mga larawan ng bituin o galaxy, iba ang kanilang nakunan. Isang paikot na spiral distortion. Hindi ito tradisyonal na imahe dahil walang liwanag. Sa halip, para itong electromagnetic echo na kahawig ng isang magnetic field map. At higit sa lahat, hindi ito static. Tumitibok ito, gumagalaw. Sa loob ng pattern lumabas ang kakaibang ray shoes na konektado sa hydrogen, ang pinaka-basic na element sa buong universe. At ito rin ang elementong naka-encode sa golden record na dala ng Voyager. Ang nakukuha ng spacecraft ay hindi lang ordinaryong imahe. Isa itong naka-encode na data, may istruktura, may layunin. Agad itong pinag-aralan ng mga researcher mula sa SETI at mga astrophysicist. At natuklasan nilang hindi ito random. Mukha itong mensahe. May prime numbers, may frequencies, may vectors. Lahat nagsasabi ng iisang bagay. May tinutukoy itong lugar, isang destinasyon. At dito lumitaw ang mas nakakakilabot na ideya. Hindi basta lumilipad ang Voyager papunta roon ng aksidente. May gumagabay dito. O mas nakakatakot pa, may tumatawag dito. Erased stars and echoes from the past. Habang patuloy na tinatahak ng Voyager 1 ang mahiwagang direksyon nito, nakapag-record ang mga instrumento nito ng bagay na yumanig sa pundasyon ng astrophysics. Ang kawalan sa unahan ay hindi basta walang laman, tila hindi natural. Nirehistro ng sensors ang isang region kung saan pati ang cosmic microwave background radiation, ang pinakamatandang liwanag sa universe, ay tila nagbabaluktot at kumikilos sa paraang imposible ayon sa kasalukuyang siyensya. Nangamba ang NASA at agad na kinumpara ang rehiyong iyon gamit ang mga lumang sky maps mula pa noong late 20th century. Doon nila napansin ang isang nakakakilabot na detalye. Isang bituin na nai-record pa noong 1997. Malinaw na nakikita noon sa optical at infrared surveys ay biglang naglaho. Hindi ito kumupas, hindi rin lumipat. Wala na ito, parang inerase ng realidad mismo. Walang bakas ng init, walang gravity, walang iniwang remains ng supernova. Para bang may nag-delete ng bituin mula sa mismong tela ng kalawakan. Nagbukas ito ng mas mabibigat na tanong. Ano ba ito? Isang gravitational anomaly, isang uri ng cloaking field, o mas nakakatakot pa, isang punit sa mismong fabric ng spacetime. At di nagtagal may bago na namang ipinadala ang Voyager, isang tunog. Sa pamamagitan ng spectrogram analysis, natuklasan ng mga researcher ang isang rhythmic pulse na nakatago sa radio emissions ng probe. Hindi ito karaniwang static ng kalawakan, may forma ito, isang paulit-ulit na echo, nakahawig ng sonar. Nang kalkulahin ang pagitan ng bawat pulso, mas nakakagulat ang resulta. Ang pinagmulan ng signal ay mahigit 13,000 taon na ang nakalilipas. Ang tanong, bakit ngayon lang ito umabot sa Voyager? At higit pa, bakit eksaktong tugma ang bilis at direksyon nito sa trajectory ng spacecraft? Parang sadyang hinintay ito.
sumulpot ang iba't ibang teorya. Baka ito'y isang beacon mula sa matagal nang namatay na sibilisasyon. O baka isang gravitational echo na nakulong sa time loop. O baka naman isang mensahe talaga. Sinasadyang idinisenyo para masalubong ng Voyager sa eksaktong landas nito. Habang lumalayo pa ang biyahe ng spacecraft, lalo lang itong luminaw. Hindi ito simpleng pagkakataon. Ang void, ang signal, ang pagkawala ng bituin. Magkakaugnay ang lahat. At ang Voyager ang nasa gitna ng misteryong walang sino mang makapagbibigay ng malinaw na sagot. A mirror in the void. Habang mas lumalalim pa ang paglalakbay ng Voyager 1 sa misteryosong region na yon, kumilos ang NASA at ginamit ang pinaka-advanced na kagamitan na meron sila, ang James Webb Space Telescope. Itinuro nila ito sa eksaktong koordinasyon kung saan dahan-dahang naglalakbay ang Voyager. Sinuri nito ang paligid, naghahanap ng anumang istruktura o kahit anong nakikitang bagay. Pero ang resulta, wala. Walang bituin, walang planeta ni ulap ng alikabok man lang. Ang nakita lang ay isang kakaibang distortion. Tila ba ang mismong espasyo ay nakabaluktot, parang liwanag na tumatagos sa salaming hindi nakikita. Karaniwan ang ganitong pagbaluktot ay bunga ng gravitational lens. Ang epekto kapag ang higanting bagay tulad ng mga galaxy o black hole ay yumuyuko sa mismong spacetime. Pero dito, walang mass, walang nakikitang sanhi. Totoo ang distortion pero wala itong pinagmumulan. At dito dumating ang tunay na pagkabigla. Sa loob ng distorted na bahagi, nakadetect ang James Webb ng mahina ngunit malinaw na thermal signature. Nang suriin ito, lumabas na eksaktong tugma ito sa heat profile ng Voyager 1 identical. Pero imposibleng mangyari iyon dahil ang tunay na Voyager ay milyon-milyong kilometro pa ang layo. Ano ito? Isang reflection? Isang duplication? O baka naman sobrang baluktot na ng oras at espasyo na nakikita na ng Voyager ang sarili nito bago pa ito makarating doon. Mas lalo pang nakapagtaka ang datos. Ang pinakamalayong object na gawa ng tao sa buong universe ay muling nagpapadala ng usable na impormasyon pabalik sa Earth. At ang pattern, hindi ito static, kumikilos ito. Ang maliliit na pagbabago sa emissions ng Voyager ay agad na ginagaya ng malayong signature na para bang mismong espasyo ay aware sa presensya ng probe. Para bang may nanonood. Dito nagsimulang magtanong ang mga siyentipiko. Baka hindi lang ito basta rehiyon sa kalawakan, kundi isang boundary, isang surface, o baka isang interface sa pagitan ng alam natin at ng mas komplikadong realidad. Ano man ang totoo, malinaw ang isang bagay. Hindi na lamang tayo ang nagmamasid sa universe. Ngayon ang universe na mismo ang nakatingin pabalik. The quantum key. Habang nagsusumikap ang mga siyentipiko na intindihin ang mga spiral signal at nakakaambang mga echo, may bagong grupo na sumali sa usapan, mga quantum physicist, AI theorist, at maging ilang fringe technologist. Ang mga ideya nila ay hindi katang-isip na parang pelikula sa sci-fi. Mas nakakatindig balahibo pa. Ang Voyager daw ay nakapasok na sa isang rehiyon na pinapatakbo ng ibang law of quantum physics. Gamit ang AI-enhanced models, natuklasan nila ang paulit-ulit na istruktura sa pinakabagong mga transmission. Hindi ito random, hindi natural. Isa itong algorithm. Isang code na nakapaloob mismo sa electromagnetic pulses. Bawat pattern ay parang fractal, nakatupi sa sarili nito. At sa loob lumitaw ang isang sequence, prime numbers, hydrogen ratios at harmonic intervals na tinawag ng mga researcher na quantum key. Pero narito ang nakakapagtakang twist. Mababasa lang ang code na ito kung nasa eksaktong frequency range na ginagamit ng Voyager. Kapag lumihis kahit kaunti, nagiging puro ingay at walang saysay ang mensahe. Ipinakita ng revelasyong ito ang isang nakakakilabot na posibilidad. Anuman ang naroon, hindi ito basta naghihintay lang. Idinisenyo talaga ito para sa Voyager. Ang bilis ng probe, ang lakas ng signal nito. At kahit ang luma nitong teknolohiya ay mukhang sadyang bahagi ng equation. Ano kaya ito? Isang patibong, isang pagsubok o baka isang imbitasyon? Para sa ilan, ang huli ang mas totoo. Na mula pa sa simula, hindi aksidente ang lahat. Ang mga pagbabago ng direksyon, ang tila pagkaalam ng Voyager sa mga utos ng NASA bago pa ito matanggap, at ang eksaktong pagkaka-align nito sa isang sinaunang signal. Lahat ito ay pahiwatig na may cosmic intelligence na matagal nang may plano. Isipin mo, ang Voyager isang simpleng makinang gawa ng tao, walang AI, walang sariling isip, walang agenda. Ngayon ay tila nakabukas ng isang pinto papunta sa isang bagay na lampas sa ating pag-unawa.
At kung ano man ang naghihintay sa likod nito, maaaring hinihintay lang tayong makasunod. A doorway, not a destination. Sa puntong ito, malinaw na ang Voyager 1 ay hindi lang basta papunta sa isang lokasyon sa kalawakan. Hindi ito simpleng destinasyon. Ito ay tila lumalapit sa isang threshold. Lahat ng datos, mula sa mga kakaibang signal hanggang sa direksyon na tinatahak nito, ay nagsasabing may nakakabagabag na katotohanan. Hindi aksidenteng matatagpuan ng lugar na ito. Para itong itinayo upang marating lamang ng isang bagay o nilalang na eksaktong gaya ng Voyager. Ang spiral distortion, ang misteryosong pagkawala ng bituin, ang kakaibang thermal reflections at ang natuklasang quantum key, lahat ito ay parang piraso ng isang puzzle. At kapag pinagsama-sama, iisa ang ipinapahiwatig. Hindi ito isang destinasyon, kundi isang pinto. Pero pinto papunta saan? Sa oras? Sa ibang dimensyon? Sa isang network na nag-uugnay sa iba't ibang sibilisasyon sa buong kalawakan? Walang makapagsabi ng tiyak. Dumami ang mga teorya ng mas mabilis kaysa sa ebidensya. May naniniwalang nadiskubre ng Voyager ang isang uri ng interstellar archive. Isang sinaunang relay station na iniwan ng matagal nang naglaho. May iba namang nagbubulong na ito mismo ay isang anyo ng katalinuhan. Isang nag-iisip na istruktura na nakakalat sa kalawakan at lumilitaw lamang kapag natupad ang tamang kondisyon. Ano man ang totoo, may isang bagay na hindi na maikakaila. Hindi na mag-isa ang Voyager. Ang mga desisyon nito, ang paraan ng pagtugon nito at ang landas na tinatahak nito, sobrang eksakto para sabihing aksidente lang. Para bang ito ay nakikipag-usap o ginagamit na kasangkapan ng isang mas malaking puwersa. Ang Voyager 1 na orihinal na ginawa lamang para kumuha ng larawan at magsukat ng radiation ay ngayon bahagi na ng isang bagay na mas lagpas kaysa sa anumang plano ng tao. Isa na itong susi, isang susi na maaaring magbukas ng mga sikreto na marahil hindi para sa atin. At patuloy pa rin itong sumusulong, tahimik ngunit walang humpay, papunta sa kung anuman ang naghihintay sa kabila ng pintong yon. The beginning of the unknown. Habang mas lumalalim pa ang paglalakbay ng Voyager 1 sa rehiyong hindi pa na-e-explore, ramdam ang bigat ng katahimikan. Ang dati tuloy-tuloy at pamilyar na daloy ng datos ay biglang bumagal. Napalitan ng mga putol-putol na pulse, bawat isa ay naglalaman ng mga layer ng encrypted na impormasyon na wala pang sistema sa mundo ang kayang ganap na basahin. Kahit ang pinakamatalinong isip sa NASA ay umaamin na hindi na nila tiyak kung ano pa talaga ang kanilang natatanggap. Ang telemetry ay hindi na tumutugma sa kahit anong kilalang format. Minsan tila ba sabay-sabay na nagpapadala ang Voyager ng impormasyon mula sa iba't ibang punto ng espasyo o ng oras. Sa harap ng lahat ng anomalya, may unti-unting bumubuong ideya. Baka hindi ito ang unang pakikipag-ugnayan sa isang species, kundi sa isang system, isang cosmic mechanism, isang bagay na sinauna, walang hanggan at napakakomplikado. Hindi ito ginawa para sakupin o manakot kundi para manood at sa kalaunan tumugon. Nakakatakot ang ideyang iyon dahil sa pagiging banayad nito. Hindi tayo basta natuklasan. Matagal na pala tayong minamasdan. At ngayon, ang Voyager, ang pinakamatandang ambasador ng sangkatauhan, ay umabot na sa puntong inactivate nito ang susunod na bahagi ng isang planong hindi natin alam. Ano nga ba ang planong iyon? Walang makapagsabi. May ilan na nagwa-warning. Baka binubuhay natin ang isang bagay na hindi natin nauunawaan. May iba naman na naniniwala ito'y isang hakbang tungo sa ating evolution. Na ang mahabang biyahe ng Voyager ay hindi lang simpleng exploration, kundi paghahanda. At ngayon ang sangkatauhan ay nakamasid mula sa milyon-milyong milya ang layo, naghihintay sa susunod na signal, sa huling imahe o sa katahimikang susunod dito. Ano man ang mangyari, lumampas na ang Voyager sa isang threshold na hindi na natin maaaring balikan. At sa paggawa nito, pinaalala nitong ang universe ay hindi walang laman. Ito ay nakikinig, nakamasid at marahil naghihintay. Humanity's Reflection in the Void. Habang tahimik na nagpapatuloy ang Voyager 1 sa paglalakbay nito papunta sa hindi alam, may kakaibang pagbabagong nagaganap din dito sa Earth. Hindi lang mga siyentipiko at philosopher, kundi maging mga ordinaryong tao ay nagsisimulang magtanong ng mas malalalim na bagay. Hindi lang tungkol sa kalawakan, kundi pati na rin tungkol sa atin mismo. Paano kung ang paglalakbay ng Voyager ay hindi lamang teknikal na tagumpay, kundi isang salamin? Isang salamin ng ating pagkamausisa,
ng ating ambisyon at ng ating kaliitan sa harap ng malawak na universe. Sa halos 50 taon, daladala ng maliit na makinang ito ang isang golden record, isang time capsule na naglalaman ng tinig ng tao, musika at pag-asa, ipinadala sa pinakadilim na bahagi ng kalawakan. Isang mensahe sa kosmos, isang mapagpakumbabang alay mula sa isang species na hanggang ngayon ay natututo pa lang lumakad sa gitna ng mga bituin. Pero ngayon may tumugon, hindi sa anyo ng isang pagbati, kundi sa anyo ng isang palaisipan. Isang misteryong hindi natin tiyak na darating. Pero heto na nga, ang ideya na ang Voyager ay tila ginabayan o marahil inaasahan ay nagtutulak sa atin na magtanong. Baka ang landas natin ay hindi kailanman lubos na atin. Baka tulad ng Voyager, tayo rin ay unti-unting hinihila papunta sa isang mas dakilang bagay. Isang mabagal ngunit tiyak na pagsubok o kaya naman isang imbitasyon tungo sa mas malaking realidad. Hinahamon nito ang ating ilusyon ng kontrol. Ipinapaalala nito na hindi tayo ang sentro, kundi bahagi lamang. Isang maliit ngunit mahalagang piraso ng isang sistemang mas masalimuot kaysa sa inaakala natin. At anuman ang kahinatnan nito, katahimikan man o isang dakilang revelasyon, may nagawa na ang Voyager na napakalalim. Pinaalala nito sa atin na ang paghahanap ng kahulugan ay hindi nagtatapos sa mga sagot. Minsan nagsisimula ito sa isang tanong na ibinubulong ng dilim. At ngayon natututo na tayong makinig. The signal that changed everything. Ang pinakahuling transmission mula sa Voyager 1 ay hindi mas malakas o mas komplikado kaysa sa mga nauna. Wala itong bagong koordinasyon o kakaibang pulse. Sa halip simple at tahimik lamang ito, isang paulit-ulit na frequency na may maliliit na pagbabago, halos hindi mapansin kung hindi mo sadyang hahanapin. Pero nang iproseso ito gamit ang mga updated quantum models, lumabas ang isang bagay na pambihira. Hindi lang ito basta signal. Isa itong fingerprint. Nakapaloob sa wave structure nito ang mga layer ng ratios at timing nakahawig ng brainwave patterns ng tao, lalo na yung konektado sa memory recall at recognition. Ang transmission na ito ay hindi lamang nagbo-broadcast ng impormasyon. Para bang tumutugon ito sa atin sa ating mga iniisip, sa ating pagkamausisa at maging sa ating mga takot. Sa paraang hindi dapat kayang gawin ng kahit anong makina, nagsimulang ipakita ng Voyager ang refleksyon ng sangkatauhan pabalik sa sarili nito. Umaling-awngaw ito sa buong scientific community. Coincidence lang ba ito? Bunga lang ba ng ating imahinasyon? O baka naging isang relay na ang Voyager na hindi na lang sumasalamin sa kalawakan kundi sa atin mismo? Habang mas maraming laboratory at research centers ang nagsuri, lalo pang lumalim ang kahulugan nito. Ang mensahe ay hindi lang natatanggap. Ito ay nauunawaan. At kung totoo yon, ibig sabihin, ang entidad o sistemang nasa likod ng signal ay hindi lang alam na narito tayo. Alam nito kung sino tayo. Binago nito ang lahat. Hindi dahil nakipag-ugnayan tayo, kundi dahil may isang bagay na pumili na sumagot. At sumagot sa paraang tayo lamang ang makakaunawa. Hindi sa pamamagitan ng direktang pagsasalin, kundi sa pamamagitan ng isang refleksyon. Halos kalahating siglo na ang nakalipas mula nang umalis ang Voyager 1 sa Earth, pinapagana lamang ng mabagal na pagkabulok ng Plutonium-238. Pero sa iisang signal na ito maaaring naihatid na tayo sa pinakamahalagang katotohanan na hindi pala tayo kailanman nag-iisa. At narito tayo ngayon, nakatayo sa gilid ng isang bagay na hindi pa natin lubos na nauunawaan. Isang maliit na makinang inilunsad na may simpleng layunin ang humantong sa atin sa puntong nagsasalubong ang agham at ang misteryo. Ang biyahe ng Voyager 1 ay hindi kailanman dapat nagtapos ng ganito. Pero marahil iyon mismo ang punto na hindi ito dapat magtapos kailanman. Ang mga signal, ang katahimikan, ang mga tanong, lahat ito ay bahagi ng isang mas malaking pag-uusap na ngayon pa lang natin naririnig. At ang naghihintay sa hinaharap ay hindi lamang espasyo. Isa itong revelasyon, isa itong misteryo, at marahil isang uri ng pagtanggap dahil sa wakas may isang bagay na naroon sa kalawakan ng bumulong pabalik.